Welcome to TDSI Forex Masterclass. Ngayong araw, isa na naman pong OFW from UK, ang ating bagong graduate. Samahan niyo po akong alamin ang naging journey niya inside Masterclass. Here's Sir Junel Banyaga. Hi, Sir Junel! Hello po, magandang umaga from UK. At hapon dito sa Philippines. So, Afternoon sa Pilas. Sir Junel, can you please introduce yourself para na rin po sa mga viewers din natin and Mm, kapwa mo traders? um, I'm Janelle. I registered nurse dito sa UK, and I've been in the UK for almost 3 years now. But in trading, I just started recently then. So, sir, meron ka bang background sa trading maliban po dun sa ating masterclass and doon sa forex class natin? May background ka po ba sa trading? Background, nanonood ako ng mga videos before. I think yung Traders Den, hindi pa siya Traders Den tawag before. It's Traders Lounge ba? So, nandun na ako sa group na yon before pa. Before pa ng TDSI. Pero hindi ako nagkaroon ng opportunity na paano ba to? Na pumasok yung parang pumasok mismo dun sa trading venture. So, puro lang ako nood. Tapos sabi ko, in the future, pasok ako hanggang sa tumagal ng tumagal. Tapos, recently lang ako nagkaroon ng opportunity na itry siya talaga. So, ano ka po pala? Newbie ka? Newbie kang trader? Technically, yes. Yes po, newbie. Nakakatuwa naman. Imagine guys, wala talaga yan sa tagal ng iyong experience, sa haba ng experience mo sa pagtitrade para graduate dito sa ating masterclass. Imagine si Sir, di ba? Newbie siya sa Forex as in totally. Wala siyang background sa local market yet graduate siya sa ating masterclass. So nakakatuwa naman, Sir. Yes po. Nakaka-proud naman po. So, sa'yo, Sir Junel, what is Forex Masterclass? Ma-differentiate ko kasi yung Forex Masterclass ngayon kasi nakikita ko yung sa Forex Masterclass kasi marami kang paano ba to? Hindi ka aburidong pumasok sa trade, and kapag pumasok ka, meron kang parang free time na hindi ka lagi nakatutok. Para bang susundan mo yung strategy, follow the strategy, and then let the market do the work for you. Kasi currently nasa TDSI din ako, batch 4, and waiting to graduate there as well. Pero kasi yung difference nila is sa TDSI talagang pag umupo ka, mag-trade ka, upo ka, hindi mo siya lagi titignan pero hindi mo rin siya pwedeng kalimutan kasi anytime pwede siyang mag-change. Sa masterclass hindi, tama nga na at least once every 3 times a week mo lang siyang tignan, okay na siya, hindi ka kakabahan. So, mas comfortable ako, especially ngayon kasi I'm working full-time as a nurse. And so, parang meron kang peace of mind sa pagtitrade. Yes po. Kasi hindi ko kailangan na, ano nangyari sa trade ko? Okay kaya, talo ba? Nag-close ba siya? Or kailangan ko iangat yung SL kasi nag-gain na siya para lang may stop loss. Yung mga ganun, hindi mo siya kailangan isipin lagi. So, even though you're working 4 or 5 times a week, hindi ka kakabahan, pwede kang pumasok anytime. So, nabanggit mo nga kanina, Sir. Tuloy na natin yung binabanggit mo kanina. Ano ang kinaibahan ng TDSI Forex Class sa TDSI Forex Masterclass? For me, yung galaw ng market talaga. Kasi sa TDSI, yung time frame very parang minutes lang yung time frame na ginagamit mo, which is very volatile, can go up, can go down anytime. Pwedeng sumangayon sa yung market right away, makikita mo there and then after 1 or 2 hours, pwede mo makita kung sumasangayon ba sa'yo or hindi. Sa masterclass kasi, yun nga sabi ko, it takes days. Kasi yung mga pinasok kong trade para makagraduate ako. So, nag-enroll ako ng masterclass November. As soon as nag-start yung training, may nakita akong opportunity. Pinasok ko lahat sila. Yung 3 trades or 4 na trades na pinasok ko. And it took me January to
exit, and get the gain. So, meaning at least 2-3 months bago mo na gain. Sabi nga nila kasi, patience lang. Kung ibibigay, ibibigay naman talaga sa ni market eh. Kung hindi, edi hindi. Pero most of the time, if you just follow the strategy naman, tignan mo, makagraduate ka din without any problems naman. So, in a span of 2 months, nakagraduate ka sa TDSI, kumita ka using the Forex Masterclass strategy. Oo. Parang yun nga, nabawi mo na yung in-enroll mo. Pwede mo na siyang magamit as additional BP mo. Yung parang ganun lang. Parang nangyari kasi is, ay, nag-enroll ako para lang yung BP ko tumaas lang. Parang ganun lang iniisip ko. Hindi ko iniisip na gagastos ako para magkaroon ako ng idea and support. Parang ako, inisip ko na yung pinasok kong pera, makukuha ko siya as additional buying power ko na lang. Ganun yung inisip ko kasi eventually, para makagraduate ka, kailangan mong makuha yung amount na binayad mo mostly. 'Di ba? So, ganun lang yung inisip ko. Eh yun, walang hassle, walang feeling na kailangan mong alalahanin yung trades mo, yung pera kasi willing ka, 'di ba sabi kasi if willing kang yung sarili mo alam mo na pag natalo to okay lang sa'yo, wala kang kakabang ipasok na trades, which is yun naman yung lagong ginagawa. Talagang okay lang kung matalo. Kasi ito naman talaga yung kaya kong ipatalo. Mahirap kasi yung pasok mo yung perang hindi mo iniisip. Pag natalo ka, marami kang iisipin. Sobrang hirap talaga nun. So, how was your experience naman, sir, dito sa Forex Masterclass? Magsisinungaling ako pag sinabi kong hindi ako nahirapan. Kasi nga, bago lahat. Pero yung sinabi nilang consistency kasi is yun yung kailangan mo. So, consistent kong laging tinitignan yung strategy, paano gagawin. So, may strategy yung binigay sa'yo. It's just up to you kung paano mo siya gagamitin. So, for me, ginamit ko siya based sa, paano ba to? Based sa kung paano siya tinuro. Kasi nga, hindi mo naman siya, wala ka talagang alam eh. So, magre-rely ka sa strategy na ituturo sa'yo. And then eventually, magkakaroon ka na ng idea kung ano yung pwede, ano yung hindi. Yun yung mga natutunan ko sa pagpasok ng trade. Tsaka dati kasi yung mga pinapanood kong video talagang puro technical analysis, ganyan. Tapos nung pumasok ako sa TDSI, sabi ko, ay, kailangan ko na palang itapon lahat yung mga pinanood ko kasi wala na siyang sense eh. Ito lang ifa-follow mo, simple. Pag ito lumabas, pasok. Pasok sa strategy, pasok. Yun lang. Hindi mo siya kailangan isipin na ay parang kailangan mo pang i-check tong ganitong another strategy para ma-confirm, which is tama si Ma'am Lioness na walang specific strategy na mag-give sa'yo ng advantage para mag-gain ng mag-gain. So, sabi ko, doon na ako sa simple. Simple lang yung strategy, follow mo lang. So talagang yung simplicity nung strategy, talagang kahit mga newbies like you nga sir, di ba? Na first time mag-live trade talaga is kayang-kaya siyang i-follow. Sobra. Kasi nga, yung thought lang na hindi ka gagamit ng demo para mag-practice, para maramdaman mo na kapag natalo ka, pera mo talaga yan. Kasi kapag walang sense of responsibility sa trading na start mo, parang wala eh. Wala kang parang, ay, hindi ko ata, kasi okay lang to kasi peking pera lang naman. Sige, try lang ng try. Pero pag totoong pera mo na talagang strategic ka talagang papasok sa every trade. Speaking of trade, let's talk about your trades naman, sir. Can you walk us through dun sa mga trades that you made? Syempre po, without revealing the pair and the strategy you used. Ano ba? Nung yun nga, as I said, nung pumasok sa trading ng masterclass, kasi nakapasok na ako sa TDSI batch for noon. So I have certain ideas na. Pero kasi iba yung approach sa masterclass. So nung nakita ko yung approach, yung strategy, sabi ko, the Friday of that same week nung nag-start, sabi ko, may try nga. So, yung ano lang, yung nagkataon lang na yung mga pinasok ko is pupasok sila sa lahat ng strategy, nakaka-discuss lang. So sabi ko, compute ka muna, syempre, kung ano, kasi ayaw mong
magka-problema ka sa trade after. So, compute po na ako ng swap or ng kung loss mo kasi laging times 2 kasi, di ba? Kung times 2 na yung ano mo, so para making sure na hindi ka mawawala sa trade. So, yun yung ginawa ko. Nung nakita akong tatlo, yung isa, isang beses ko lang pinasok, tapos yung isa, dalawa. Sabi ko, try ko kaya multiple trades sa same pair. Kasi, malay mo naman, di ko matalo, alam ko naman na kung gaano kalaki yung talo. Tapos yung isa din. Tapos eventually, sabi ko, nung una talaga, sabi ko, check ko nga, ano ba nangyari? Di mo talaga maaalis dahil nasanay ka dun sa scalp. So, check ako, parang the next week kasi Monday, parang sa isang araw, 4, 5 beses ako nag-check. Tapos sabi ko, yung anxiety level ko parang ang taas. Kasi bumababa siya eh. Tapos nasabi ko, ayan ko na lang. After a week, sabi ko, lumagpas na siya. Nagkaroon na siya ng another break. So, inangat ko na yung stop loss ko. Sabi ko, so mas maliit na lang yung pwede kong matalo ngayon kasi nag-go sa flow ko. And then eventually, sabi ko, sige, mga twice a week na lang ako mag-check. Hanggang sa after a month, doon ako nag-check. Sabi ko, tumaas na ng tumaas. Tapos yung sabi ko, may pa-exit na to. Tapos yung nag-exit na siya, sabi ko, sige, labas ko na para ano. Kasi ang sabi, don't be greedy. So kapag sinabi na may exit signal ka, mag-exit ka. Hindi yung, baka tumaas pa kasi yan eh. Doon ka kasi, natutunan ko na yun sa TDSI na nagganon na din ako nag-hope ako na, babalik pa yan. Tapos hindi. So, yun yung natutunan ko kasi mas malaki yung magiging loss mo sa masterclass kasi malaki-laki yung pip ng ng trades mo. So, sabi ko pag nag-exit signal, exit na. Ayun, by January nagkaroon siya ng exit signal yung tatlo. So, in-exit ko na lahat sila and then waiting for new trades na lang. So parang pagdating talaga dito sa masterclass, mas discipline ka na. Although kahit pa paano, nakuha mo pa rin yung ano doon, pero nakokontrol mo na yung discipline mo. Kasi alam mo na hindi lang 5, 10 dollars yung itatalo mo dito kapag hindi ka hindi ka nagdisiplina. Yun kasi importante yung makita mo kung gaano kalaki yung magiging loss mo para matatanggap mo sa sarili mo na okay lang ba ako na matalo nito. Pag sinabi mo sa sarili mo na oo, walang problema, pasok. Kasi kapag may hesitation ka, bawas ka ng konti sa lahat. Bawas ako, baka hindi ko kaya to. Yun yung mga ginagawa ko sa masterclass talagang, sige, kaya ko to, sige, pasok. Makita mo, $70, $80 yung talo kapag natalo sabi ko naman, kung matalo, edi talo. Paano kung hindi? Edi pasok mo na lang, wala namang mawawala sa'yo. Kasi tanggap ko naman kung ano yung talo. So yun, hanggang ganun na lang yung naging strategy ko din. Inclusion siya dun sa strategy ng masterclass. Yun yung additional na iniisip ko. And then eventually yun, may mga trades din ako napasukan. So sir, mayroon ka bang proof na katunayan ng mga trades na ginawa mo na talagang kumita ka inside masterclass? Meron. Yung papong kasi di naman malaki yung buying power na sinimulan natin. So, umaasa tayo na yung strategy or yung journey natin is okay. So, nung una sabi ko, kasi nga bago, sabi ko, totoo ba na magkakaroon ka ng kita dito kahit na hindi everyday yung trade mo, yung maghihintay ka ng matagal, kumbaga. Dahil nga dun sa mga pinasok kong trade, nakita ko na pwede nga. Kasi di mo namang kikitain yung ganitong amounts na nakaupo ka lang sa bahay. Na magta-try ka ng iba na, try ko kaya to. Baka makakuha ako ng pera na mag-gain ako ng money. Pero kasi iba yung hindi mo siya kailangang upuan. Kailangan mo lang siyang pasukan ng yung pair na gusto mo. And then it will generate its own money. Which is, napatunayan ko na dahil nga sa mga napasok kong trade, nakita ko na kala ko puro red lang makikita ko na kapag nag-trade ako puro red lang. And then nung nakita ko, sabi ko, lahat ng pinasok ko puro green. Totoo nga, kailangan mo lang magkaroon ng pasensya tapos follow ka lang. Yun, nag-gain naman ako at least 300 minimum. So may mga trades pa na iba, so waiting lang. Pero yung discipline and
understanding sa process and strategy. Yun yung pinaka-thankful ako. Kasi nga, wala naman talagang idea eh. Sumubok lang tayo na naniwala tayo sa kaibigan na sinasabi niya na, oy, nag-gain na akong ganito, nabawi ko na. Sinubukan lang naman natin, wala namang masama eh. Kung meron kang oras at pera, why not? Kung alam mo naman na hindi siya just for the year or two, long run kasi siya, lahat ng ideas and concepts and knowledge na binibigay sa'yo, magagamit mo siya ng matagal, which is cannot buy by di mabibili ng pera, experience and the learning. Totoo naman. Ang experience at ang talagang learn, sabi mo nga, di ba, sir? Mm, No one can buy those experience tsaka learn tama. na natutunan inside the course talaga. Kasi forever na Oo, yan eh. For life na yan. sobra. Kasi sabi ko nga, for a newbie to be able to do it, talagang ibig sabihin it's a testament for the um, organization na they can really help even people na walang idea sa trading. So talagang good for everyone siya, kumbaga. Sir, nasabi mo nga kanina, di ba, naging ka ng 300. Paano ba graduate sa isang Forex Masterclass? Mm, actually, wala siyang specific na ano eh, na formula para gumraduate eh. Kailangan lang talaga is huwag kang tataliwas dun sa itinuro sa'yo. Huwag kang sumubok sa mga bagay na tingin mo hindi siya pasok dun sa tinuro sa'yo. Ang kailangan mo lang talaga patience, tas proper scanning ng mga pair, kung ano yung pwede mong pasukin. Ako kasi ang ginawa, yun nga sabi ko nga, pagpasok sa strategy, tanggap ko yung loss, pasok. Ganun lang yung ginawa ko. Siyempre, yung strategy will decide for, yung parang give you an edge kung kailangan mo bang pumasok or hindi. Sometimes merong trader's call, pero it's up to you pa rin kasi na kung trader's call mo tapos ang laki ng loss, kung okay lang sa'yo, pasok. Pero kung you always parang itataya mo yung pera na kaya mo lang talaga matalo. Kasi once pumasok yung fear na, ay, mauubos yung pera ko, mawawala ka sa focus sa ginagawa mo. Eventually, baka yun yung mangyari. Ay, yun yung maging result na mag-fail ka sa mga, or magkamali ka sa mga trades na pinasok mo. Dapat may mga, yung checklist na pinapasok, kahit na hindi siya, ano sa, ano, ginagamit mo yung checklist dapat para alam mo na kapag pumasok ka sa trade, buo yung ano mo, decision mo na, oo, papasokin ko to. Wala akong babaguhin. Kung matalo, okay lang. Kung hindi, much better. Pero dapat yung emotion mo pareho sa pag natalo ka or nanalo ka. Kasi kapag ganun nangyari, okay lang, okay, next trade, next trade, next trade. Kasi the more you experience yung trading, the more kang maggagaan yung loob mo sa pagpasok sa next trades mo. Pero patience talaga and discipline is the number one key for you to graduate sa both siguro ng masterclass at saka TDSI. So talagang every trade that you've made, talagang meron kang natututunan. Yes, kasi kung wala, parang tapon ka lang ng pera eh. Nagawa ko na to dati, ba't ko gagawin ulit? Natalo, pumalpak ako nung ginawa ko to. Ano pang magiging sense na hindi siya papalpak the next time? Kasi mayroon ka ng mayroon ka ng proof na mali yung ginawa mo eh. Ulitin mo pa ba? So, kung wala kang hindi mo natututunan yun, talagang mauubos pera mo. Mabilis mauubos ang pera sa trading kung talagang wala kang disiplina. And sabi nga, kailangan mo tandaan yung losses. Kailangan mo bantayan yung losses instead of the gain. Kasi kung konti yung loss mo, mas marami kang opportunity na pumasok sa trades, which is long term naman talaga. Meron ba kayong certain amount na ibinigay sa inyo para makagraduate sa TDSI Forex Masterclass? Meron. Sabi at least 300 USD. Parang Parang, pambayad lang dun sa pinang-enroll nyo oh, pala. parang yun nga, parang babayaran mo kami, mag-enroll ka dito sa masterclass, pero bago ka makagraduate, kailangan mag-gain mo back yung perang binayad mo. So parang in short, binigyan nyo kami ng libreng learning about trading without, so basically for free.
Kasi binalik yung pera dahil nag-gain ka eh. Kasi kung hindi ka nag-gain, tapos nagbayad ka nun, ibig sabihin talagang loss ka, boss. Eh, hindi ka naman pwedeng gumraduate kung hindi mo mababawi yung binayad mo. So for me, parang naisip ko na, oo nga no, parang libre lang nila binigay yung idea. Binigyan niya lang nila kami ng confidence. Tapos binalik din nila yung pera namin. Parang ganun lang inisip ko. Kasi ganun naman talaga eh. Binalik lang talaga yung pera kasi kailangan mo mag-gain. So for me, sobrang thankful ako kasi nga, di ko naman never in my life imagine na, oh, node lang ako before. Ngayon sasabihin ko na, nagte-trade na ako sa sarili ko. Kaya yun, sabi ko, ay, talagang libre lang talaga yung binigay nila sa akin. Ang So dami ko parang natutunan. nakakuha ka ng libreng trading, pero yung knowledge, experience mo, yung More than learnings you mo, paid for. forever mo nang dadalin. Oo, tama. More than you paid for talaga lahat ng naturo. How about bootcamp, sir? Did you join bootcamp and how was your Yes. experience? So, nag-join ako ng bootcamp 1 and 2. So, actually, in-avail ko lang nung makita ko nung that time kasi nga sabi ko, tama naman kasi nakita ko sa scalping nung nandun ako sa TDSI batch 4 na yung emotion ko talaga, hey, sige, i-atras ko muna tong SL ko kasi parang babalik lang, mahit. Tapos yun nga, magulo. Talagang sobrang disorganized. Tapos nung nag-bootcamp ako, doon ko nakita na, okay. Kailangan talaga, simple lang pala ang trading. Kailangan mo lang ng disiplina, kung anong pinlat mo, kung anong strategy mo, sundan mo lang. Tapos si market na bahala sa'yo. Kasi sabi nga, market is supreme. So kahit anong gawin mo, siya magdidictate kung gain ka ba or loss ka. Basta ang tatandaan mo lang na yung loss mo dapat wholeheartedly okay sa'yo. Hindi yung half-baked ka lang na, okay ako dyan. And then at the end, di pala. Tapos magre-revenge trade ka. Revenge trade, revenge trade. Pagka-revenge trade mo, pagkita mo wala ka ng pera. So, yun yung bootcamp na mabibigay sa'yo ng bootcamp. Talagang discipline at saka yung mindset mo approaching every trade. Talagang sa trading mentality mo, bootcamp talaga yung makakatulong sa'yo. Kasi trading is more on mentality eh. Nasa sayo kung paano mo i-approach yung trade. So, yung bootcamp really helps me for that. So, Sir Jonel, as a masterclass student, mahirap bang mag-trade? Paano ba? As a new, this is coming from a newbie. With the strategy and the knowledge na binibigay ng masterclass, I'm gonna say slightly in the middle eh. Kasi susundin mo sila, hindi ka mahirapan. Pero kapag pumunta ka sa iba, so parang nasa sayo, nasa sarili mo. So for me, hindi ako nahirapan kasi finalo ko talaga yung strategy. Tapos before ako pumasok sa master class, nakapag bootcamp na kasi ako. So yung mindset ko okay na. So for me, for a newbie, with all the details and all the teachings, para sa akin, hindi mahirap gamit na pumasok sa masterclass. Kasi nandun na lahat yung tools eh. Ang ano na lang ngayon is sarili mo na lang yung kalaban mo. Kasi binigyan ka na nila lahat eh. Lahat ng kailangan mo matutunan. Isasagawa mo lang yung strategy. So for me, hindi siya mahirap as for a newbie. But then again, iba-iba naman kasi ang tao. Hindi natin alam na baka sa iba mahirap. Pero coming from my side, as a newbie, siguro for me, yes, it's easy for me to follow and to do the master class. So for you, sir, would you recommend TDSI Forex Masterclass sa iba? Oh, absolutely, 100%. Kasi I do have proof na it really works. I can show them na pinasok ko to, binayaran ko to, oo, ang laki. Pero tignan mo, nabawi ko na siya. And then I can push through pa moving forward. So, 100% talagang nire-recommend ko siya to the people na I know trading. Meron nga Thank kami you, mga thank you. doctor dito na ibang lahi na nalaman nagte-trade kami. Sabi, sino yung ano nyo? Pwede ba kami dyan? Ay, sabi ko, tatanong ko muna ha.
Kasi di ko alam kung pwede. Pero marami sila mga doctor na from different countries din na nagte-trade sila pero puro sila loss, ganyan. Sabi, paano kayo na ganyan? Yun, tinasabi namin na, may pinasukan kaming ah, mga tumulong sa amin na to improve or to gain knowledge on how to do proper trade, ganyan, ganyan. Ganun ba? Sino yan? Saan yan? Paano yan? Sige, sasabihan namin kayo pag may idea kami na ano. Tapos yun, sabi ko nga, ino-offer ko sila sa lahat ng nakakausap ko na Pinoy na trader. Sinasabi ko na, hoy, try nyo to. Wala na mawawala sa inyo eh. Pabalik naman yung pera nyo. Parang ganun lang. So, thank you so much. Kasi pagka personal experience mo naman kasi talaga, di ba? Hindi siya nakakadalawang isip na Tama. parang i-offer din sa iba. Yes, tama, tama. Kasi nga may proof ka. Kasi lahat yan ng taong i-offer mo na, uy, pasukin mo to. Paano mo nalaman okay yan? Kasi ganun ang Pinoy. Kailangan mo munang bigyan ng pruweba para masabi nila na, okay, tama nga, ano nga, okay nga siya. Unless if hindi ka mag-show ng proof, wala. Puro lang yan sa, hindi yan totoo, ganyan yan. So, hindi naman natin maalis sa kanila kasi pera yung, medyo malaking pera yung ilalabas nila. Pero, pag pinakita mo sa kanila na with the right mindset and right strategy, kaya mo. So, yun. So, thank you so much po, sir, na talagang ang dami naming natutunan sa iyo ngayong araw. Sa Salamat po, pag-share salamat. po ng iyong journey dito sa amin. We're very proud of you. Imagine mo as a newbie, na tulad mo po, di ba, na Oo. nakagraduate sa isang Forex Tama. masterclass. So, do Kahit you have mahirap. any final message po, sir? Final message ko lang is just be yourself pagpasok ka sa trade. Be realistic sa mga trades mo na kung talagang kaya mong matalo, yung mga makikita mong pwedeng potential loss mo, if kaya mo, pasukin mo kasi walang mawawala. Tapos, ngayon, kung hindi, change ka. Change ka lahat. Basta sa sarili mo, discipline lang. Discipline and patience. Kasi yun yung perfect combination sa strategy na binibigay nila. Yun lang. So, thank you once again po, Sir Jonel. We're very humbly talaga na proud of you and thank you po talaga sa pag-share din sa iba ng ating course. And guys, for those who still hesitant to join TDSI Forex Masterclass, imagine niyo po si Sir Jonel, isang newbie pero nakagraduate po. If Tama. kaya ni Sir Junel, sigurado po ako, kayang-kaya nyo rin yan. Wala po yan sa tagal or sa haba ng kung gano'n na kayo katagal nagtitrades, nasa disiplina po yan. At nasa tamang approach sa strategy. So thank you once again po, Sir Junel, and have a nice day. Thank you din po. Salamat, salamat, salamat.